Ngayong araw na ito, pagkain pang patalino at para hindi maging malilimutin. So ito, bagay ho ito sa ating mga estudyante at sa ating mga seniors. Kasi yung mga nanay, tanong ng tanong, ano ang ipapakain ko sa estudyante ko, high school, college, lalo na yung nagbo-board exam. Tapos yung mga kausap naman natin na medyo senior na, bakit daw sila makakalimutin? Ano ba yung pwede din nilang gawin. So, meron din tayong mga memory tips, Siyempre, minsan, may kaharap tayo, nalimutan natin yung pangalan, o kaya naman, may gusto tayong sabihin, hindi natin masabi yung word. Siyempre, out of sight, out of mind, mas hindi mo madalas nakikita, mas nakakalimutan mo. Pero, kapag madalas mong makita, mas naaalala mo sila. So, ito po yung mga tips natin, Una sa lahat, ang utak natin, kaya matuto kahit anong edad. Actually, yung very young age, yung mga babies, pwede na hong turuan niya mga yan. At kahit umidad na tayo, continuing pa dapat ang ating pag-aaral. Gamitin palagi ang ating isipan, ng ating utak para tumalino. Hindi tayo maging ulyanin, hindi tayo maging makakalimutin. Siyempre, takot natin magkaroon ng dementia or magkaroon ng Alzheimer's. Mag-exercise din tayo palagi kasi nga, bakit nag-exercise? Kasi pag nag-exercise, iikot yung dugo sa buong katawan kasama na sa ating utak. Magbasa at gumawa ng mga tricks. Pag mga bata, lagi ko tinuturuan mag-chess. Maganda chess. Yung mga nag-chess, mas matalino yung bata, mas mataas ang grade sa school. Nag-chess, pwede na rin magdama, mabilis na. Chess, dama, scrabble, yan ang mga kailangan natin pampatalino, ha? Turuan nyo yung mga bata, bigyan nyo ng chess set. Tatalino yan. Pag wala tayong ginagawa, pwede tayong magbasa o kaya mag-games. Puzzle, crossword. Yan. Lahat to. So, ito yung mga pagkain sasabihin natin, makakatulong ho ito. Kasi ito yung mga pagkain na may omega-3 fatty acid, vitamin A, D, and E, pati C. Tapos yung mga B's, vitamin B's, yan po talaga yung kailangan ng ating nerves, ng ating utak. Kasama na yung iron. Paalala lang, kailangan po iinom tayo ng sapat na tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Kasi yung mga nadi-dehydrate, pati ho yung brain nadi-dehydrate din. So, sanhi din yun ng pagiging malilimutin. Yes, Doc Willie? Umuulan eh. Sinasabi ko na bigla umulan eh. Yes. Sige. At least may bubong tayo. Okay. Ito na po yung tips sa ating kakainin. Number 1, yung green leafy vegetables. Pag sinabi yung spinach, sa Tagalog, kangkong, saluyot, alugbati. Yan po yung family nun. Kasi marami itong vitamin A, D, at E para sa malusog na thyroid. Kasi siyempre, pag naging hypothyroid tayo, hindi gagana yung ating thyroid, mas nagiging malilimutin din tayo. Everything mabagal kasi siya nga yung accelerator ng ating katawan. Meron din itong vitamin E, antioxidant, lalaban sa free radicals. So, para hindi tayo magkaroon ng mga Alzheimer's. At bukod sa mayaman sa B vitamins, mayaman pa ito sa folate. Number 2, itlog. Yung itlog, mura na, may acetylcholine pa. Kailangan nito yung acetylcholine, kailangan ng ating mga neurotransmitter, yung para nag-uusap yung ating mga nerves, yung ating mga cells. So, kailangan dyan yung mga vitamin B's, B1, B12, ganon. Number 3, mas pakainin sila ng isda kasi mayaman ito sa omega-3 fatty acids. Ano yung example ng mga isda? Ang daming isda natin nakita kanina eh. Yes. Hindi ko kilala pangalan. Pwede po yung mga hito, sardinas, dilis, tamban, tawilis, salinyasi. Yan po yung magkakapamilya, yung mga tuna. Yan po yung mas kakainin natin. Kasi yan yung local na maraming omega-3 fatty acids. Pag may pera-pera, okay din po ang salmon. Medyo mahal nga lang. Number 4, pag sinabing lentils o lentejas, kasama dito yung munggo, soya beans, patani, mayaman yan sa iron tsaka sa fiber. So, yung iron, kailangan lang para ma-absorb yung non-heme iron galing sa mga gulay, mas kumain tayo ng vitamin C para ma-absorb yung iron. Number 5, eto mga nanay ha, repolyo, maganda palang cabbage para sa ating mind. Kasi
meron siyang fatty acid na phosphatidylserine. Ito yung para sa communication ng mga cellula natin. Tapos protection din ito sa free radicals. Tapos napapabuti nila yung concentration ng tao. Ngayon nawawala na kasi yung concentration bukod pa dun sa memorya. At nakakakalma laban sa stress at depression. Number 6, kung iinom din lang kayo ng mga inumin, subukan nyo na po ang green tea. Kasi meron siyang epigallocatechin, trigallate, EGCG na lang para maikli. Tsaa yan. Laban to sa amyloid plaque na nagkukos ng Alzheimer's disease. So, para sa memorya. Pwede rin ho yung inumin na caffeine. Yan yung number 7 natin. Kaya lang, wag naman dito lang papasok yung kape. Wag masyadong madami. Tamang dami lang. Kasi maganda po ang caffeine sa short-term memory ng utak. So, tamang dami lamang. Number 8, saging. Laging magbaon ng saging, lalo na yung mga mag-e-exam, tsaka yung ating mga estudyante, mayaman kasi ito sa vitamin Bs. At number 9, kung tatanungin nyo anong oil o pang-prito o pang-gisa ang gagamitin ng mga nanay, kung kaya-kaya ng budget, pwede po yung olive oil. May mura namang olive oil. Kasi po mayaman sa omega-3 fatty acid ang olive oil. Tapos meron pa siyang pagbigyan mo ng vitamin konti, B6. baka may gusto ng coconut oil. Yes. Ako may gusto ng coconut oil, okay Pwede lang. rin naman. Sige, sa Pilipinas tayo, support our own. Yes. Tapos number 10, lugaw. Kung papakainin nyo, di ba bagay sa senior, bagay sa estudyante. Bakit lugaw? Kasi, di ba mas marami siyang water component. So, hindi madi-dehydrate. Tapos, pwede mong lagyan ng asin or ng mas alat. So, kasi yung mineral sa katawan, hindi mawawala. Mura pa. Hindi ba? Pwede. Tsaka mainit-init sa katawan. So, parang mas magigising ka. Sabi nga, kumain ng mainit-init o uminom ng mainit-init sa umaga para mas gising. Ganun din pag nagre-review para hindi inaantok-antok. Ganun din yung mga senior natin para maging masigla. Andiyan na ba yung mani? Andyan na. Tapos number 11, hindi ba nabanggit mo yung mani? Minsan Nilagang gusto mani. mong magkaroon ng pinaghalo-halong kutkutin, lalo na pag board na board ka or inaantok ka, kailangan may nginunguya ka. So, pwede niyong pagsamahin mani at raisins o pasas. Okay. Bakit maganda yung pasas? Kasi meron siyang mineral na boron. O ngayon lang natin narinig to boron. Kasi maganda epekto nito sa hand-eye coordination. Siyempre, pag nagtetest ka, gusto mo matalas yung mata, matalas ang ulo, at magaling sumagot sa test paper. So, hand-eye coordination. So, pwede yung pagsamahin yung mani at saka yung pasas doon sa kanilang kutkutin para hindi inaantok at laging gising. Number 12, anong prutas? Melon. Ang melon, mayaman sa vitamin C, beta-carotene. So, doon sa mga hirap magmemorya o mag-isip, kailangan natin ng vitamin C at saka beta-carotene. Ngayon, para iwas tayo sa senior moments, number 1 rule, magdala palagi ng papel at ballpen. Kailangan ilista mo. Pag naisip mo na, ilista mo na. Kasi sa dami po ng sumasaging mga bagay sa ating isipan, syempre ang matitira na lang na memory dyan, yung mga importante, yung mga not so important, nakakalimutan na natin. Pwede lagay sa cellphone. Yes, pwede nyo ring ilista sa inyong cellphone. Bago mo ituloy, Doc Lisa, maraming mga questions. Pwede daw ba sa diabetic, sa cholesterol, sa uric acid itong sinasabi natin? Yes, lahat po ng binanggit ko, maganda lahat yan sa cholesterol, sa diabetes, at sa uric acid. Ako muna. Sa diabetes, pwede naman lahat. Pag itlog, siguro isa lang, 1 a day. Isda, diabetes, pwede. Cabbage, pwede. Saging, pwede naman na saging. Yes. Saging is moderate Moderate. glycemic index. Pag sa prutas, wag Medium. lang yung sobrang tamis. Wag ho yung hinog na hinog. Ang bawal sa diabetes, yung tsokolate, asukal, kakanin, puto, palitaw, kutsinta, lahat na yan, sapin-sapin, di ba? Yan talaga pampatas. Kaya nga mas bagay sa inyo ang tsaa. Tsaa, pag saging, apple, pwede. Okay? Sa pruta, siguro yung mangga, bawas lang, pakwan, di ba? Matatamis yan Pero yung mga iba, pwede ito sa diabetes. Wala naman talagang bawal. Wag lang
Kasi minsan inisip nila, ito bawal, ito pwede. Pwede naman yan, basta sa tamang dami lang. Yung melon, wag lang kung hinog na hinog. Para Oo. hindi maraming sugar. Okay? Yung medyo matigas pa. Pag sa diabetes, syempre, mas konti itong mga prutas. Pero itong mga iba, yung gulay, anli, pwede kang anli na gulay. Sa cholesterol, pwede ito lahat. Wala akong nakikitang bawal sa cholesterol. Sa uric acid, sa gout, sa munggo, actually, pwede naman ang munggo. Basta galing plant. Yes, ang bawal sa gout, alak, karne, laman loob, mga bopis, bituka, yun talaga mainly. Pero kung munggo, nagsabi ng mga rheumatologists, pwede. Ito pala bawal sa diabetes, raisins. Yan. Oo, yun lang. Pero hanggang 10 raisins. pieces, pwede. Raisins kasi, siya yung ubas na, di ba ubas, Tinuyo. may tubig, and tinuyo, pero high calorie. Kinoncentrate. So raisins, yan, bawal yan sa diabetes. Yung bawasan nyo. Chewing gum, di wag masyadong matamis. Meron pong ano, Sa isda low naman, sugar may na tanong gums. sila isda and uric acid. Di ba, merong mga isda na medyo high uric acid eh. A few. Okay, Diba? dun sa mga nabanggit ko na mataas sa omega-3 fatty acid, yun po, hindi kayo pwede. So, yun lang. Oo, pero sa mga bangus at iba, pwede Oo, naman. ibang isda na lang po. Okay. Meron ba tayong 4 tips na 5 tips pampatalino, Doc Lisa? Okay, so balik po tayo. Iwas senior moments. Number 1, yung binanggit ko kanina, ililista lahat ng maaalala ninyo at lahat ng gusto nyong gawin. Siyempre, sabi ko nga, far from sight, far from mind. So, yung mga importante, nangingibabaw, yung not so important, yun yung nakakalimutan nyo. So, kung nailista nyo lahat, nandun pa rin yun. Number 2, chewing gum. Ano? Yung chewing gum, maganda kasi sa memory, nagpapa-increase ng heart rate. So, dadami yung dugo at blood flow. Okay. Ana, sa chewing gum, mas maganda para, gumagana kasi sa utak natin. Baliktarin ko lang, Yan. Okay, naubos si Doc Lisa. Tapos po, magko-crossword tayo. Maganda yung crossword, games, katulad sinasabi ko, mga hobby, chess, pananahi. Number 4, exercise. Mas maganda talaga nag-exercise. Pag mas naglalakad tayo, dyan na tumatalino yung isip natin. Tulog na sapat. Ito, number 5. Siyempre, dapat kompleto tulog mo. Mas complete tulog mo, mas marami ka naiisip, di ba? Mas kompleto. At number 6, music. Yan, di ba? Meditation. Yan. Maliwanag ng pag-iisip para magiging mas relax. Saan ka naubo, Doc Lisa? Siguro kasi kanina may konting Kotse. lang po dito, construction. May construction. Alam niyo sa probinsya, malakas ng malakas ang music, karaoke, motor, yung mga tricycle. Dapat masanay kayo. Ayan, sinabi ko na yung mga iba. Okay. Tapos na siya. Final Okay. tip, sinabi ko na yung chewing gum. Tapos sa mga senior, kung pwede po, tuloy ang ating trabaho. Yes. Kahit part-time, huwag hong magre-retire. Ako, hindi ko ho ina-advocate ang pagre-retire. Bawal Gusto mag-retire. ko, trabaho ng trabaho. Pwede pa nga ho kayong mag-aral ulit kung gusto nyo mag-masteral o mag-PhD. Alam mo, may nabasa ko yung pagre-retire ng senior, super stressful. Yes. Kaya huwag Mas natin sila stress ka, pa-retire. mas stress ka pa nag-retire kaysa sa hindi mag-retire. Pag nag-retire, parang wala na akong silbi sa mundo, ano na lang ba hinihintay ko, di ba? Dapat kahit part-time, di ba? Sa Part-time Canada, trabaho ka pa. ina-accept sila magtrabaho. Oo. Tapos Okay. number 4, exercise, pangpatalas talaga ng isip. Bukod sa gaganda yung katawan nyo, tatalas pa yung isip nyo. Kaya kahit nagre-review kayo, pwede kayo mag-exercise. Isama nyo yan. Number 5, tulog na sapat, lalo na sa mga kabataan, para ma-retain nyo yung mga inaral ninyo. Nandyan sa memory ninyo. Number 6, music, pang-relax, pang-meditate, para magliwanag yung pag-iisip natin. Number 7, iwas mauntog, mabagok ang ulo o maaksidente. Kasi pag nabagok Ayun, yan, pag nahulog, wala ay na baka yan. ma-amnesia kayo. At O number na-stroke. 8, laging kakain ng almusal, lalo na Yes. sa ating mga estudyante, kasi mas nakaka-perform sila sa eskwelahan kapag hindi gutom. Syempre, kapag kumukulo ba naman ang iyong tiyan. Kaya ngayon, ina-advocate nila breakfast for all students. Kahit po dun sa mga probinsya, talagang
Yun ang gawin natin, bigyan ng almusal Ano to, may ang ating vitamins mga ka? estudyante. May vitamins ka ba? Yun din po yun, yung mga folate, thiamine. Yan yung mga vitamin Bs na kailangan natin. Sa For the nerves. vitamin supplements, wala akong ma-recommend eh. Basta ano lang, ito kasi mas natural, mas okay. Mas nag-iisip, mas nag-aaral. Nandun talaga, parang muscle. Lagi mong ginagamit ang muscle, lalong lalakas. So yung utak mo, kahit anong vitamins lagay mo, hindi ka naman nag-aaral, tatamad-tamad ka, dapat pe-practicein mo. Diba? Yung nag-aaral, mas nag-aaral ka, mas tumatalino. Ganun gagawin natin. Si Einstein nga, yung utak niya, nakita makulubot eh. Pag mas matalino, nagiging mas makulubot. Kalaban natin, ma-stroke. So, pag high blood diabetes, na-stroke tayo dyan, pag may nasira ng part, let's say, na-stroke yung isang part, yun, makakalimutin na siya. So, nasisira na. Tapos alam niyo po, yung nakita ko, wala po talagang, lahat tayo parang medyo pantay-pantay naman yung brain natin. Mm-hmm. Yung iba lang, kaya sila nagiging valedictorian, tsaka salutatorian, cum Sipag. laude. Mas masipag po sila talaga. Tsaka habang nasa school, nakikinig, yung concentration nandun. Kala ko Ayun. sip-sip na teacher. So, That's dapat another marunong kayo one. mag-test sa Extracurricular. teacher. Okay? So, salamat po. Sana nakatulong to. Ayan, kayong mga tricycle, pwede na kayo mag-ingay ngayon. Okay. Okay. Salamat po. Thank you.